Quezon City to run for the Senate in 1992. From 54%, it was down to 9%. Ganong katindi yung achievement at nagawa namin during that time. Sa kabila ng mga pagsubok at intrigang politika, di natinag ang rising star ni Tito Sen sa Senado. Noong 1992, sa debut niya sa pagtakbo bilang senador, muling nanalo si Tito Sen. Sa mahigit 11 milyong boto, napatunayan ni Tito Soto na marami na rin siyang fans na botante. Kahit kung tutusin, baguhan pa lang siya noon. Alam natin na merong qualifications naman specified by law, no? So feeling lang, pag pumasok sila doon, pwede na sila. So, at kung minsan importante din yung impluensya ng mga taong nasa paligid nila. Na feeling nila pwede silang manalo. So, natural, you will have a lot of people trying to influence you to run. Sometimes they run because of the influences of others who have their own agenda. At dun napaka-importante ng sariling paninindigan at katalinuhan. Hindi ibig sabihin ng talino lang sa pag-aaral. Talino sa buhay, talino sa pagkapa ng tao, talino sa pakikinig. No? The whole stuff of the quality of being able to listen, napaka-importante nun. Otherwise, gagamitin lang din siya. Sa kanyang pag-upo, naging Assistant Majority Floor Leader siya at chairman ng iba't ibang komite sa Senado. Chairman ng Senate Committee on Public Services at Senate Committee ng Science and Technology. Pawang may kapangyarihang makapagdesisyon sa mga batas para sa mga institusyon tulad ng ospital at paaralan. Bilang chairman ng Committee of Finance, siya ang nangangasiwa sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iba't ibang paggastos ng gobyerno. Kabilang na ang pagbabayad sa mga utang nito. Naging member din siya ng Commission on Appointments, ang komite na nagre-rekomenda sa presidente kung sino ang dapat ilagay sa ilang mahahalagang posisyon sa gobyerno. I want to amend Republic Act 9165. I want to strengthen a certain section there, no, which is Section 26. Gusto ko i-strengthen yung issue on conspiracy. Para pag nahuli ko yung driver mo at naisigaw ka, ididikit na kita. Pwede na kitang idamay. Nabilib ang mga fans ni Tito Sen sa kanya. Kaya naman na mag-take two ito sa Senado. Box office hit na naman ang kanyang pagkapanalo. Pero gaya ng showbiz, ang politika, sagana rin sa intriga. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, palagi pa rin pinupukol ang kanyang pagiging artista lang. That I was protecting a drug lord daw, a suspected drug lord. That was the worst. Because I treated it as a crusade. I treated it as a real advocacy na I tried to perfect the way to fight it. Which I was able to, I think. No? Tapos bigla kang batuhin na ng ganong ng akusasyon. Talagang nakakapikon. Naging mas maanghang ang mga batikos nung nagkahiwalay ng landas si Tito Sen at Fernando Poe Jr. na nooy tumatakbong presidente ng Pilipinas noong 2004. Akala na marami na siya ang pipiliing vice-presidente ni FPJ. Kaso lang tila napalitan ng script at tauhan sa kwentong ito. Aminado si Soto, nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan niya at ilang kampo. Bayang Pilipinas, Senator Tito Soto. Noong 2007, tumakbo muling senador si Soto. Pero sa kampo ng kalaban noon ni FPJ na si Pangulong Arroyo. Maraming dahilan, maraming factors. Una, yung nasamahan kong grupo, galit ang tao. Diba? So, hindi maganda talaga epekto nun. Pangalawa, hindi naintindihan ng mga kababayan natin, napagtampuhan ako, hindi naintindihan kung bakit iniwanan ko yung grupo nila Erap. Yes. Hindi nila alam na kami inaapi. Yun ang sinasabi ko nun, pero hindi pumasok sa kanila yun. Hindi nakarehistro sa kanila yung pagdating ng kampanya itself, naging defensive ako. Ang dating ko was I was defending the coalition with Team Unity. Parang ganun eh. So, yan, mga factors yan, ano? Meron po akong ugali na... At gaya ng mga bida sa pelikula, si Tito Sen is back with a vengeance. Kahit na masyadong na-identify yung pangalan niya kay Erap, no? Noong mga panahon ng impeachment, ang tao nakalimutan yun eh. Ang importante yung
yung tito na alam nilang part ng household nila at nagpapatawa sa kanila. At nagkaroon naman ng track record din nung siya ay vice mayor ba dito sa Quezon City. Naging mayor din dito sa Quezon City. So sangkap-sangkap 'yon. Tulad ng lahat ng oldies but goodies na kanta, di nagsawa ang mga botanteng i-shade ang bilog na hugis itlog sa pangalan niya sa balota. May I call on Commissioner Elias Yusuf to award the individual certificate of proclamation to Senator Vicente Soto III. 11,160,077 na boto ang nakuha niya at pumasok sa top 9 senators ng Republic of eleksyon. the Philippines, Commission on Elections, Intramuros, Manila, National Board of Canvassers. We, the Chairman Commissioners of the Commission on Elections, sitting in bank as National Board of Canvassers, hereby proclaim Vicente C. Soto III as Senator-elect in the first nationwide automated election conducted on May 10, 2010, than this 15th day of May 2010 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Jose E. Armelo, Chairman, and all the commissioners. Pero hindi lang si Tito Soto ang panalong artista sa Senado. 4 sa 12 o 1/3 ng nanalo sa nakarang Senate election ay mga kasamahan ni Soto sa showbiz. The fact na naboto siya ngayon, no, bilang isa sa mga 12, ito example nung ano din, hindi nawawala sa consciousness ng Pilipino siya. Kaya nga sinigurado niyang nandun pa rin siya sa Itbulaga, right? Tama ba ako? Oh, nasa Itbulaga pa siya, nakikita pa siya ng mga tao. Hindi kasi naglalast ang artista na maganda lang sa dinig, maganda lang sa tingin. Sa susunod, hindi na nakakaulit yung gano'n. Maaaring manalo ngayon dahil kilala nga sila ng tao bilang artista, kilalang personalidad. Sa susunod, di makakaulit. So kapag ang artista ay nanalo ngayon at nakaulit pa ng paulit-ulit, ibig sabihin, may maganda siyang nagawa sa nasasakupan niya. Drug courts, free rehabilitation for for every Filipino. Amendments to Republic Act 9165, particularly the sections that will strengthen the fight. About 2 or 3 other issues like the issue on drug testing, the issue on the Juvenile Act, yung 18 years old and below, hindi pwedeng ikulong. Hindi ako naniniwala doon, mali eh. Marami kaming sumakit ang ulong mga 16, 15 years old na nahuhuli namin na drug courier, hindi namin maikulong eh. Kailangan turn over namin sa DSWD because of that law. Eh, hindi pwede yun. So, yung mga yun ang mga priorities na gusto natin gawin. Kaya naman ang mga fans niya, inaabangan na ang susunod na kabanata ng kanyang politika. I have no long-range plan. I have no long-range vision as far as my political career is concerned. But I have a long-range vision as far as my advocacy is concerned. What's so strange about telling people ay gusto ko happy ka? Ang pagkakaroon ng maraming boses sa anumang larangan ay mahalaga para sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Mahalagang bahagi ng pagpapatupad ng isang demokratikong gobyerno ay ang kalayaan na pumili kung sino ang mamumuno dito. At kalayaan din ninuman na tumakbo sa anumang posisyon na sa tingin nila ay kaya nilang gampanan. Sa huli, nasa gawa ang pruweba ng kanilang kagalingan at katapatan. Bagito man o may kanansan na bilang isang public servant, hindi dapat tayo tumigil sa pag-uusisa sa kanilang trabaho, lalong-lalo na kapag wala ang kamera, ilaw at manonood. Hanggang sa susunod na Under Special Investigation.